Kumusta mga kasaliksik? Lumipat si Simon sa ibang syudad ng mag-isa at hindi kasama ang kanyang asawang si Anna. Ginawa niya ito upang paluguin pa ang kanyang karir kahit palabag ito sa kalooban ng kanyang asawa. Kinalaunan, napagtanto nito kung gaano kaimportante sa kanya si Anna at kung gaano niya ito kailangan sa kanyang buhay. Kaya naman bumalik ito sa kanilang lugar at umaasang masosorpresa niya ang kanyang may bahay. Ngunit hindi nito inaasahan ang makikita niya sa loob ng kanilang closet. Ano kaya ang nakita ni Simon sa closet nila ni Anna? Muli pa ba silang magkakatuluyan pa ng kanyang asawa matapos niya itong iwan? Alam mo Simon, tingin ko hindi ko naman talaga dapat iwan ang trabaho ko hanggat wala pa naman tayong anak. Hindi magandang desisyon yun. Umiiling na wika ni Anna nang marinig ang suwestyon ni Simon na maging stay-at-home wife na lamang siya at mag-resign na sa trabaho. Bakit naman hindihan? Kaya ko namang sustentuhan lahat ng ako lang. Mas magiging maayos at maganda kung ganun ang gagawin natin. Isipin mo na lang, makakapag-relax ka at hindi ka na mamomroblema sa trabaho. Dito ka lang sa bahay at ako na ang bahala sa lahat ng gastusin. Tumawa si Simon, ngunit hindi natuwa si Anna. Iniba nila ang kanilang usapan sa pagkakataong iyon at sinubukang ipagsawalang bahala ang kanilang naging pag-uusap. Ngunit hindi pa rin tumigil si Simon sa pangungulit kay Anna na itigil na nito ang kanyang trabaho at ilang buwan pa ang lumipas matapos muling sabihin ni Simon ang tungkol dito ay sa wakas ay napilit niya na si Anna. Sa una ay naging maganda ang resulta para kay Anna. Nagkaroon siya ng oras upang makapagbasa, mag-umpisa ng mga home-based projects para sa sarili niya at mag-sign up sa ibang mga classes online. Ang naging problema nila sa nagdaan pang panahon ay mas naging demanding si Simon sa bahay nila. Ako ang nagbabayad ng lahat sa pamamahay na to at umaasa ako na nakahanda na ang hapunan sa lamesa pagka-uwi ko galing sa trabaho. Pati ang mga damit ko ay dapat na plancha na. Malinis ang bahay at lahat ng lahat na dapat pang ginagawa ng isang may bahay. Ano bang ginagawa mo buong mag-araw ha? Sigaw ni Simon kay Anna. Isang gabi, nakalimutan ni Anna na labhan ang isang damit ni Simon noon at hindi na tumigil pa si Simon sa kanyang pagrereklamo tungkol sa mga gawaing bahay. Hindi rin nakakaligtaan ni Anna ang paghahanda ng hapunan at halos lahat ng gawaing bahay ay nagagawa din naman ni Anna. Tanging ang pagkalimot niya ng isang beses na laban ng isang damit ng asawa ang nagpagalit ng husto kay Simon. Karagdagan pa dito ay madami ding pinupuna pa si Simon tungkol kay Anna. Ano ba Anna? Hindi ka na nag-aayos pa ng sarili mo. Wala ka bang oras para mag-gym? Tumataba ka na oh. Hindi ko pwedeng hayaang mukhang ewan lang ang asawa ko. Lalo pat wala pa naman tayong anak. Ayusin mo ang sarili mo Anna ha. Kung hindi ay aalis ako at iiwan kita. Natapos na ito sa pagsigaw at nagpunta sa loob ng kanilang kwarto. Kagad na tinapos ni Anna ang paglaba at pagplansya ng damit ni Simon at hindi ito makatingin ng diretsyo sa mata ng asawa noong gabing yun. Hindi pa kailanman kinausap ni Simon si Anna sa ganoong pamamaraan at hindi pa ito nagalit kay Anna katulad nito. Nakaramdam si Anna ng lungkot dahil sa pagkakamaling nagawa niya. Ngunit tao lamang siya at hindi patas ang ginawa sa kanya ng kanyang asawa. Kinabukasan, hinalikan ni Simon ang asawa sa pisngi at umaktong tila ba walang nangyari. Napagdesisyon na ni Anna na hindi na muling i-bring up pa sa asawa ang insidenteng iyon at ginawa niya ang lahat ng kanyang makakaya upang maayos niyang magawa ang lahat ng gawaing bahay. Kung tutuusin naman ay nakadepende na siya ngayon kay Simon financially. Ngunit sa kasamaang palad, lalo pang lumala ang mga pangyayari simula noong araw na iyon. Nagumpisa ng palaging late umuwi si Simon at ang palagi nitong dahilan ay may meeting siya sa kanyang mga kliyente at may tinatrabaho siyang bagong proyekto. Ngunit kahit na ganoon ay inaasahan pa rin ito na maging perpekto ang lahat sa kanilang pamamahay. Maging ang pamumuna sa imahe at katawan ni Anna ay lalo pang ang lumala. Sa pagkakataong ito ay niisip na ni Anna na muling bumalik sa pagtatrabaho o iwan ang kanyang asawa nang biglang dumating galing sa trabaho si Simon at may dalang isang nakakagulat na balita. Aalis na ako! Sigaw ni Simon habang maaaliwalas ang ngiti sa kanyang muka. Ano? Tanong ni Anna nang nagtataka.
Aalis na ako at lilipat na sa Miami. Pagpapatuloy ni Simon habang sumasayaw papunta sa kanilang sala. Ha? Bakit? Dagdag na tanong ni Ana na lalong naguluhan. Nakatanggap ako ng bagong job opportunity at hindi ko dapat ipagsawalang bahala lang yun. Tugon ni Simon habang sumasayaw pa rin dahil sa kagalakan. Pasensya ka na Han, pero hindi ba dapat pag-usapan muna natin yan bilang mag-asawa tayo? Napakalaking commitment ang paglipat sa Miami. May bahay naman tayo dito at mahirap maglipat ng mga gamit. Nagsimulang mapaisip si Ana. Sandali lang ha, tingin ko hindi mo ako narinig o nakawala na yung utak mo dahil sa magdamag ka na lang nasa bahay. Tumawa si Simon at tumigil sa pagsasayaw. Ang sabi ko, aalis ako at hindi ka naman kasama dun. Wika nito. Wait, excuse me? Hindi makapaniwalang saad ni Ana. Narinig mo naman ang sinabi ko. Aalis ako at lilipat ako sa Miami. Napakagandang oportunidad ng trabahong to sa akin. Pero syempre, sisiguraduhin ko ding mag-e-enjoy ako doon at magpa-party ako kasama ang mga magagandang Latina. Woo! Di na ako makapaghintay. Na-excite ako. Wika nito at masaya pa rin. Baliw ka ba Simon? Kasal tayo. Galit na pagdidiin ni Ana. Ano naman ngayon? Di naman porke kasal na tayo wala na akong karapatang makapag-explore sa buhay ko, di ba? Parang mabibigyan ko ang sarili ko ng free time kahit once lang. At syempre, susulitin ko ang pagkakataong yun at mag-e-enjoy ako. Pagsasawalang bahala ni Simon. Hindi mo ako pwedeng iwan lang ng biglaan dito. Wika ni Ana. Ana, ano na? Magiging maayos ka lang dito. Papadala naman ako ng pera. Magiging perpekto ang lahat. Confident na saad naman ni Simon. Sira ka ba? Hindi mo pwedeng gawin yan. Hindi alam ni Ana ang sasabihin pa sa pagkakataong iyon. Huwag mo akong pangunahan. Tingnan mo ang gagawin ko. Ang asar ni Simon kay Ana at pumasok sa kanilang kwarto. Sa kabila ng pagpoprotesta ni Ana ay hindi nagpatinag si Simon at nagsimula ng mag-impake at sinaayos na ang lahat ng dokumentong kakailanganin niya sa paglipat sa Miami. Alis ka talaga? At iiwan ako? Sige, magpa-file ako ng divorce. Napagdesisyon na ni Ana na takutin ang asawa. Sa huling araw nito, sa kanilang bahay sa Utah. O talaga ba? Pangungutya ni Simon dito. Hindi mo kayang makapag-divorce sa akin. Ano namang gagawin mo? Wala ka namang pera at wala ka ring mapupuntahan. Ana, pagod na ako sa pressure ng pagiging haligi ng tahanan. Kailangan ko ng pahingang to. At tignan natin kung anong mangyayari sa paglipas ng panahon. Malay natin, baka isama na kita sa Miami. Pero sa ngayon, gusto ko munang maging malaya. Hintayin mo lang ako ha. Walang masabi si Ana sa kanyang mga narinig. Hindi siya makapaniwala sa mga tinura ng lalaking kanyang pinakasalan. Gayunpaman ay tama si Simon. Walang ibang pamilyang mauuwian si Ana at wala siyang pera. Dahil sa nag-resign na ito sa kanyang trabaho, matagal na panahon na ang nakalilipas. Pakiramdam ni Ana ang tanga-tanga niya habang pinapanood ang asawa na sumakay sa taxi upang magtungo sa airport. Hindi ito ang gusto kong mangyari. Wika niya sa kanyang sarili at pumasok ng muli sa kanilang bahay at determinadong makapagbago. Naging masaya at maganda ang Miami para kay Simon noong una. Ang nightlife na hinahangad ni Simon ay naging kagiliw-giliw para sa kanya. Madaming magagandang Latina ang naroon. Perpekto ang mga beach na kanyang pinupuntahan at talaga namang napakasarap ng mga pagkain sa lugar na ito. Gayunpaman ay may trabaho pa rin siya upang patuloy na makapamuhay sa Miami at sa kauna-unahang pagkakataon, naging magulo ang kanyang buhay. Pagdating sa pagkain ay wala namang problema doon si Simon. Pwede siyang magpunta sa restaurant o di kaya mag-takeout. Ngunit hindi niya nagustuhan ang palagi nitong pagdadala ng kanyang maduduming damit sa laundry upang mapalaban ito at maplantsa. Laging madumi at magulo ang kanyang temporary apartment at dahil dito ay hindi siya makatulog ng maayos sa gabi. Oo, may mga nakakasama siyang mga babae. Ngunit nakakasayawan lamang niya ang mga ito sa mga clubs. Hindi siya interesado sa kahit na sino, lalo pat nakapukaw ang lahat ng kanyang atensyon sa kanilang proyekto sa trabaho. Hindi inaasahan ni Simon na ang napakagandang oportunidad na nakuha niya ay magiging napakahirap at nakaka-stress na hindi niya halos mabigyan ng oras ang kanyang sarili na makapag-enjoy.
Ang pinakamasama pa sa lahat ay hindi inaakala ni Simon na mangungulila siya ng sobra sa kanyang asawang si Anna. Laging inihahanda ni Anna ang kanyang mga pagkain at alam din nito kung anong klaseng pagkain ang gusto ni Simon at kung anong mga ingredients ang dapat nitong ihalo. Alam ni Anna kung anong klaseng sabon ang gagamitin sa paglaban ng damit ni Simon at kung paanong plancha ang gusto ni Simon sa kanyang mga damit. Alam niya na allergic si Simon sa kahit na anong bagay na may amoy ng lemon, kaya naman ang mga lavender products lang ang pinanglilinis niya ng kanilang bahay at mga hugasin. Ngunit meron pang isang bagay na lalong hindi inakala ni Simon na mamimiss niya kay Anna, ang amoy ng kanyang buhok at ng kanyang unan. Laging naiisip ni Simon ang malambot na katawan ni Anna sa gabi. Pagkatapos nun ay mahihirapan na siyang makatulog pa. Nagbago na ang lahat at ang kanyang performance sa trabaho ay bumaba dahil dito. At bigla ay napagtanto ni Simon na ang dahilan lamang kung bakit siya naging matagumpay at masaya sa kanyang buhay at trabaho ay dahil si Anna ang nag-aayos ng lahat para sa kanya. Ang realization na iyon ay tumama sa kanya. Isang umaga at ginusto nitong bumalik sa Utah upang muli nang makasama ang kanyang asawa o di kaya naman ay dalhin na niya si Anna sa Miami at doon na sila muling manirahan. Ang problema lang ni Simon ay madalas na hindi pansinin ni Anna ang kanyang mga tawag sa tuwing sinusubukan niya itong tawagan at ang kanyang trabaho ay naging mas komplikado pa sa nagdaan pang mga araw. Kaya naman ay napakadalang niya lang na matawagan ng asawa. Siguro ay nagalit sa kanya si Anna sa paglipat niya sa Miami ng biglaan. Kaya naman pakiramdam ni Simon na ang tanga niya dahil sa hindi niya man lang inisip at pinansin sa napakahabang panahon ang nararamdaman ni Anna. At sa pagkakataong iyon ay oras na upang may gawing espesyal si Simon para sa kanyang asawa. Nagpunta si Simon sa isang jewelry shop noong gabi ng Biyernes at dumiretso sa airport upang bumili ng plane ticket papunta sa Utah. Kinabukasan ng umaga, uuwi siya sa bahay nila sa Utah at kukumbinsihin niya si Anna na sumama sa kanya sa Miami at magiging perpekto ng muli ang lahat para sa kanya. Nang makarating na siya sa bahay nila sa Utah, ay nakaisip ng napakagandang idea si Simon. Siguro, mas maayos kung isusurprise ko siya, diba? Isa pa, oras na rin siguro para maging romantic ako sa kanya. Baka hindi siya magagalit ng sobra kapag ginawa ko yun. Nakangiting wika ni Simon sa kanyang sarili. Kaya naman ay nagumpisa siyang lumingalinga sa kanilang perpektong bahay at sinubukang mag-isip ng bagay na pwede niyang gawin. Napakatagal na panahon na simula noong gumawa siya ng bagay na romantiko at ang kanyang planong gawin ay talaga namang naging mahirap para sa kanya. Ngunit napagdesisyonan niyang magtago sa kanilang malaking closet dahil alam niya na iyon ang unang titignan ni Anna pagka-uwi niya sa kanilang bahay. Hindi na niya binuksan pa ang ilaw at pumasok na kaagad sa loob ng closet na iyon. Ngunit may natapakan nitong isang bagay at bigla ay may boses na nagsalita sa paligid. Aray ko! Ah! Malakas ng tili ni Simon matapos niyang marinig ang boses at kaagad na binuksan ang pinto ng closet at lumabas mula doon. Sinong nariyan? Tatawag ako ng pulis. Malakas pang sabi ni Simon. Simon, kumalma ka. Pagpapatuloy na sabi ng isang panlalaking boses at tinuon ni Simon ang kanyang paningin sa isang figurang lumabas mula sa kanilang closet. Kapitbahay nila iyon at isang mabuting kaibigan, si Peter. Diyos ko pre, baliw ka ba? Ano mong ginagawa mo dito? Sigaw ni Simon habang inaayos ang kanyang buhok at sinusubukang pakalmahin ang kanyang sarili. Inaayos ko kasi ang pintuan ng closet nang may narinig akong nagbubukas ng pinto. Kaya nagtago ako sa loob at gugulatin ko sanang magnanakaw na papasok pero bigla kang pumasok. Kalmadong pagpapaliwanag ni Peter. Bakit ka nag-aayos ng mga bagay dito sa bahay ko? Tanong ni Simon na nagtataka at medyo naiinis. Simon, ilang linggo ka nang wala dito at humingi ng tulong sa akin si Anna para dito. Kinailangan ko ding ayusin ang sink ng kusina niyo. Sabi niya wala siyang pera para tumawag ng tubero kaya ako na ang nag-ayos. Pagpapatuloy ni Peter. Di ba lumipat ka na si Miami? Akala ko nga break na kayo ni Anna o kung ano eh. Dagdag pa nito. Hindi. Ibig sabihin, oo lumipat ako si Miami pero walang break up or kung ano sa amin ni Anna. Kasal pa rin kami.
Asawa ko si Ana, Peter, kaya dapat tinawagan niya ako para makatawag ako ng mag-aayos ng kinikailangan niya dito sa bahay. Tugon ni Simon. Ganun ba? Sige, pero hindi ko siya nakitang nag-impake o naghahanda para lumipat ng kasama ka. Tingin ko nga ay umalis siya para sa isang job interview ngayon. Ano ba talagang nangyayari sa inyo, pre? Patuloy na tanong ni Peter. Ha? Ano? Trabaho? Si Ana? Hindi pwede. Hindi siya pwedeng pumasok sa trabaho. Umiiling na sabi ni Simon at kinakabahang binasa ang kanyang mga labi. O sige pre, gusto ko lang namang tulungan si Ana na ayusin ang mga sirang bagay dito sa bahay niyo. Kasi mukha siyang malungkot nitong mga nakaraang linggo. Siguro ay kailangan mo siyang kausapin. Suwestyon ni Peter sa kanya. Ako na ang bahala sa asawa ko pre. Labas ka na dun. Galit na wika ni Simon. Ngumisi ng peke si Peter. Ikaw na bahala sa asawa mo? Nagpapatawa ka ata pre. Alam kong labas ako sa inyo, pero hayaan mo akong bigyan ka ng payo. Bahagyang lumapit si Peter kay Simon at nagsalita. Tandaan mo, kahit na sinong lalaki ay gagawin ng lahat para lang magkaroon ng asawang katulad ni Ana. Isa na ako dun. Paninimula ni Peter, dahilan para lalong magalit si Simon. Kaya mag-ingat ka pre, madami ng pagpipilian ng asawa mo. Dito pa lang sa lugar natin eh. O siya, paano ba pre? Ano na ako ha? Umalis na sa loob ng bahay si Peter at binigyan ng nakalolokong ngisi si Simon na talaga namang nagpakulo ng dugo nito. At noon lang ay saktong dumating ang kotse ni Ana sa tapat ng kanilang bahay. Simon, anong ginagawa mo dito? Tanong ni Ana habang bumababa sa kanyang sasakyan at padabog na sinara ang pinto ng kotse. Tumingin siya kay Peter. O Peter, tapos ka na ba? Tanong nito. Oo Ana, tapos na yung pinapagawa mo. Tawagin mo lang ako kapag may kailangan ka pa ha. Wika ni Peter at binigyan ng nakalulokong tingin si Simon sa huling pagkakataon at umalis na. Yung ginagawa nun sa bahay natin Ana, hindi ka tanggap-tanggap yun. May asawa kang babae Ana. Sinimulan kaagad ni Simon. Napagalitan si Ana katulad ng palagi niyang ginagawa. Ngunit hindi na natuwa pa si Ana sa kanyang inasta. Pumasok ito sa bahay at itinaas ang kanyang kamay para pahintuin si Simon. Kung ano mang gawin ko sa bahay ko Simon ay wala ka nang dapat pang pakialam doon. Iniwan mo ako. Sa tingin mo ba pwede ka lang magpunta ng Miami at makipagkita at magsaya kasama ang iba't ibang mga babae at wala lang akong magiging paki doon? Tanong ni Ana habang nakangiti. Ngunit seryoso ang kanyang tono. Ana, hindi mo naiintindihan. Paninimula ni Simon ngunit umiling si Ana. Wala na akong paki pa Simon. Sa wakas ay meron na ulit akong trabaho at kikitain ko bukas ang abogado ko para mag-file ng divorce nating dalawa. Pagsisiwalat nito sa kanyang planong gawin habang nakakross ang kanyang mga kamay. Hindi ko na ulit iisipin pa yung mga unrealistic demands at rants mo sa akin. Di na ako makakapayag pa na tratuhin ako na bilang isang katulong dahil alam ko na ang halaga ko ngayon. Pagdadagdag pa nito. Ana, please! Alam kong hindi naging maganda ang pagtrato ko sa'yo. Pero pakinggan mo naman ako sana oh. Paninimula ni Simon at kinuha ang singsing na kanyang binili. Binili ko to para sa'yo Ana. At bumalik ako dito dahil sobrang miss na kita. Di ko kayang mabuhay nang wala ka. Wika pa nito. Ha? Tumawa si Ana nang nakapangloloko. Hindi mo lang siguro kayang mabuhay nang walang kasamang katulong na available 24/7. Ano mo nga yung sarili mo ngayon? Ang gulo ng damit mo, pati ng buhok mo. Di ko nga alam kung anong nakita ko sa'yo. Kaya please lang Simon, umalis ka na. Saad pa ni Ana. Hindi Ana, huwag mo namang gawin to. Makinig ka sa akin please. Oo, alam kong naging tanga ako. Hindi ko nakita kung gaano mo ako inalagaan. Hindi ko nakita lahat ng efforts mo para sa ating dalawa. Tama ka na magulo ako ngayon dahil hindi kita kasama sa bahay. Pero miss na kita. Namimiss ko na ang amoy mo, yung boses mo at lahat-lahat tungkol sa'yo. Please Ana, bumalik ako para makipagbalikan sa'yo. Pwede tayong lumipat sa Miami o di kaya magre-request ako sa boss ko na dito na lang ulit ako. Lumuhod si Simon sa harap ni Ana at nagsimulang magmakaawa. Di ko kayang mabuhay nang wala ka. Please Ana, maniwala ka sa akin. Muli pa nitong pagmamakaawa. Ayoko, please lang Simon. Ayoko.
Please lang Simon, umalis ka na sa bahay ko. Nalam ko naman na dating atin, pero ngayon ay hindi na dahil ikaw ang unang umalis. Pagpapatuloy ni Ana at tinalikuran na si Simon. Kinilangang umalis ni Simon dahil hindi na nakinig pa si Ana. Ngunit nakuha niyang kunin ang susi ng kotse niya na malapit sa bintana nila. Nagsimula itong mag-drive sa kanilang lugar at napagtanto niyang namiss niya ang tahimik at mapayapa nilang bayan. May ilaw, masaya at maingay sa Miami, ngunit hindi siya naging masaya dito. Sa sumunod pang mga araw, sinubukan itong muling makuha ang loob ni Ana. Lagi itong nagbibigay ng regalo, bulaklak at chocolates kay Ana at sinimulan niya ring ayusin ang mga bagay na nakikita niya sa paligid ng bahay. Binilhan niya ito ng bagong mga bag at nagbakasyon ito sa Utah ng ilan pang mga linggo. Determinado si Simon na ayusin pang muli ang kanilang kasal. Ngunit gayunpaman ay pinagpatuloy pa rin ni Ana ang pag-file niya ng divorce at mabilis lang na proseso ang kanilang divorce paper kaysa sa inaasahan. Sa pagkakataong iyon ay nakatira muna si Simon sa bahay ng kanyang ina. Sa huling subok ni Simon upang muling makuha ang loob ni Ana, nagpunta ito sa kanilang bahay at nagprint ng mga pictures nila ni Ana na magkasama. Dinecorate niya ang mga pictures na ito sa kanilang sala at naghintay na makauwi si Ana mula sa trabaho. May mga kandila at rosas doon, katulad noong panahong nagpropose pa lamang siya kay Ana. Nang makauwi na si Ana ay binigyan niya ng galit na tingin si Simon. Ngunit pinagbigyan niya pa rin itong makapagsalita. Ana, alam kong hindi ko na kayang makabawi pa sa lahat ng maling nagawa ko. Kasalanan ko lahat at alam ko yun. Masyado akong naging kampante at ang dami kong mga maling nasabi sa'yo. Natrato kita na bilang isang katulong kung iisipin yung mga nagawa ko. Pero pinapangako ko sa'yo na simula ngayon ay tatratuin kitang parang isang prinsesa. Alam kong mahirap paniwala ang totoo to pero nagbago na ako. Oo, madami pa akong dapat i-improve sa sarili ko. Siguro makatutulong din sa atin ang couple therapy. Gustong gawin ang lahat ng to para sa'yo. Higit lalo ay ang bigyan ka ng maalwang buhay katulad noong ipinangako ko sa'yo. Wika ni Simon habang hawak ang album at ang bulaklak. Huminga ng malalim si Ana at kinuha ang bulaklak. Album yan, pictures nating dalawa ng magkasama. Sana magustuhan mo. Mahinang dagdag ni Simon. Pwede ka bang makasamang maghapunan? O siya, sige. Pagod na tugon ni Ana. Dinala ni Simon si Ana sa paborito nitong restaurant kung saan tila ba ito ang kanilang first date para kay Simon. Sobrang kaba na nararamdaman ni Simon sa pagkakataong iyon. Ngunit tinanong niya si Ana tungkol sa trabaho nito at kung nagustuhan niya ba ito at sinagot naman siya ni Ana at nagpatuloy pa ang kanilang naging pag-uusap. At nagpatuloy din si Simon sa panliligaw kay Ana araw-araw hanggang sa ipinawalang bisa na ni Ana ang kanilang divorce. Mapagpatawad si Ana at sa totoo niyan ay bumalik na si Simon sa dating lalaki na minahal ni Ana. Isang napakahirap na desisyon ang kanyang ginawa dahil hindi niya alam kung babalik pa ba si Simon sa dati nitong gawi. Ngunit gusto ni Ana na bigyan siya ng isa pang pagkakataon. Nagpunta sila sa individual at couple therapy at sinimulang ayusin ang kanilang relasyon. Ilang buwan pa ang lumipas. Pagkatapos bumalik ni Simon sa Miami ay bumalik ito sa kanilang bahay sa Utah at muling nanirahan doon kasama si Ana. Pinanghawakan nito ang kanyang pangako. Tinrato niya bilang isang prinsesa si Ana sa buong buhay niya at na-appreciate na nito ang lahat ng ginagawa ni Ana para sa kanya. Meron na sila ngayong date tuwing gabi, movie marathon at masayang mga outings ng magkasama. Ilang taon pa ang lumipas ay nagkaroon sila ng dalawa pang prinsesa noong manganak si Ana ng kambal na babae. At sa pagkakataong ito ay alam na ni Simon na siya na ang pinakaswerteng lalaki sa buong mundo. Bago pa mahuli ang lahat ay appreciate na natin ang mga bagay na mayroon tayo. Kaya naman yakapin mo na ng mahigpit ang iyong mga magulang kung kasama mo pa sila. Halikan mo na ang iyong mga anak at samahan silang maglaro habang ito'y mga bata pa. Dahil sa pagkakataong mawala na ang lahat ng mga bagay na sobra tayong naging komportable ay doon lang natin pagsisisihan
na pinagsawalang bahala natin ang pinakaimportanteng mga bagay pala sa ating buhay. Dahil hindi lahat ng tao ay katulad ni Simon na mapalad na nagkakaroon pa ng pangalawang pagkakataon sa buhay. Lalo na kung oras na ang ating kalaban. May mga bagay na isang beses lang natin mararanasan sa ating buhay. At kapag nangyari yon, ay siguraduhin mong namnamin ang bawat sandali. Kaya naman hanggang dito na lang muna ang aking bahagi. Hanggang sa muli mga kasariksik, maraming salamat sa panonood. See you in my next vid.